Nang bumukas ang pinto ng studio sa Academy of Rock Philippines, hindi ito basta pagbubukas ng isang silid, ito ay pagbubukas ng isang bagong kabanata. At sa katahimikan ng pagpasok ng isang pamilyar na mukha, tumigil ang oras para sa mga nakakakilala sa kanya. Hindi na siya ang parehong AC Martinez na unang tumuntong sa music school na yon. Ang kanyang mga mata, mas matatag, ang kanyang mga kilos, mas kalmado, ngunit may tinatagong determinasyon. Isang batang babae na dating nangangarap lang ng entablado, ngayon ay isa ng kilalang personalidad, isa sa mga tumatak sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, at bahagi ng nag-umapaw na kasikatan ng tambalang Asver, kasama si River Joseph. Ngunit bakit nga ba, sa lahat ng lugar na pwede niyang puntahan pagkatapos ng kanyang matagumpay na stint sa pinili niyang tahimik na bumalik dito, sa isang music school. Walang malalaking anunsyo. Walang press release. Walang sabay-sabay na sigawan mula sa fans. Isang Instagram story lang, isang repost ng Academy of Rock na may simpleng caption. Guess who's back at Academy of Rock? It's none other than Effie Martinez, fresh from Collab Edition. Sa unang tingin parang normal lang. Isang celebrity na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sa bawat frame ng larawang ibinahagi, si Effie na nakaupo sa tabi ng mixing board, nakasuot ng simpleng hoodie habang nakikinig sa playback. Si Effie na nakapikit habang may hawak na mikropono sa loob ng sound booth. May mararamdamang ibang enerhiya. Isang pakiramdam na parang may malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Sa comment ng music school, mararamdaman ang respeto at pananabik. We're incredibly proud of you and honored that you continue to trust us in your music journey. Welcome back, Effie. At sa kanyang simpleng sagot, so happy to be back. Thank you. Ngunit para sa mga tunay na taga-subaybay, hindi ito basta pagbabalik. Ito ay simula. Simula ng isang bagay na tahimik ngunit malalim, mahinhin ngunit puno ng paghahanda. Sa likod ng mga eksenang ginagampanan niya sa Encantadia Chronicles, Sangre, kung saan gabi-gabi siyang napapanood sa LA Prime, may ibang mundo siyang pinapasok sa araw-araw, ang mundo ng musika. Isang mundo na hindi glamoroso, walang spotlight, ngunit puno ng paghuhubad sa sarili. May mga usap-usapan na sa mga nakalipas na linggo bago pa man siya muling nakita sa Academy of Rock. Madalas daw siyang makitang naglalakad mag-isa sa Makati tuwing gabi, may dalang ukulele at isang maliit na notebook. Ang mga bantay sa studio, walang masabi kundi tahimik siya. Pero kita sa mata niya, may ginagawa siyang importante. Ang tanong, anong musika ang binubuo ni Effie? Ang ilang insiders ay nagsasabing may sinusulat siyang album na hango sa kanyang mga karanasan sa loob ng house, mga gabing hindi siya makatulog, mga luhang hindi umabot sa kamera, mga pangarap na tila nilamon ng pressure. Hindi raw ito karaniwang album. Hindi para sumikat. Kundi para magpagaling, para sa sarili niyang sugat, at para sa mga kabataang katulad niya na nawawala sa gitna ng mga ingay ng mundo. May mga haka-haka rin na posibleng mag-collab sina Effie at River, isang Asver musical project na hindi lamang magpapakita ng kanilang chemistry, kundi magbubunyag ng mga lihim na damdaming pilit nilang tinago sa mga mata ng publiko. Isang project na hindi scripted, hindi pa cute kundi totoo. Isipin mo, isang album na isinulat mula sa mga diary entries na hindi kailanman binasa sa harap ng kamera. Isang kanta na hango sa aktwal na sagutan nila ni River isang gabi sa garden ng bahay ni Kuya, kung saan tahimik silang umiyak, sabay ang bulong na. Pagkatapos nito, babalikan ko ang musika. Hindi ko pwedeng kalimutan yon. At ngayon nga, narito na siya. Binabalikan ang pangakong iyon. Sa loob ng music room na yon, kung saan dumaan ang libo-libong kabataang nangangarap, kung saan bumagsak at muling bumangon si Effie sa unang vocal lesson niya ilang taon na ang nakalilipas, isa siyang batang babae ulit. Ngunit ngayon, may dalang alaala ng isang celebrity life. Isang public figure na sinusubukang hanapin ang kanyang private truth. Habang binabasa mo ito, maaaring si Effie ay nakaupo sa isang studio chair, may hawak na lapis, at sinusulat ang chorus ng isang kanta na hindi para sa charts, kundi para sa sarili. Maaaring iniisip niya ang mga tanong na hindi niya kailanman nasagot. Sino ako kung wala ang kamera? Saan ako patutungo kung mawala ang ingay ng fans? Ano ang gusto kong sabihin kung ako na lang ang makikinig? Sa isang mundo kung saan ang bawat galaw ng artista ay sinusuri, pinagpipiestahan, at minsan ay ginagawang content, pinili ni Effie ang isang tahimik na pagbabalik.
Pinili niya ang lugar kung saan hindi niya kailangang magsalita para maintindihan dahil doon, sapat na ang musika. At sa bawat note na isinusulat niya ngayon, sa bawat demo na nire-record niya ng mag-isa sa isang maliit na booth, may binubuong mensahe, hindi pa ako tapos. Hindi pa ito ang huli. Hindi ito simpleng pagbabalik. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa boses. Pagbawi sa sarili. At pagbawi sa musika, ang tunay niyang tahanan. Kaya ngayong bumalik na siya sa Academy of Rock, ang tanong ay hindi kung ano ang susunod niyang project. Ang tanong ay, handa ba tayong makinig sa totoong AC Martinez, hindi bilang artista, kundi bilang musikero? Dahil kung ang lahat ng haka-haka ay totoo, ang pagbabalik na ito ay hindi lamang simula ng bagong kanta. Ito ang simula ng isang revolusyon, isang musika ng katotohanan.